Hello guys, good morning. This is Paul of Unified Products and Services. Ayan. So in this video, malalaman natin, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba nagbubook ng airline ticket dito sa using our Unified eCash system. So ano nga ba yung process at paano siya ginagawa? Kaya kung hindi ka pa member ni Unified and gusto mong malaman yung process, pwede mong panoorin yung video na to. And kung member ka naman ni Unified, di ba nakaka-start mo pa lang dito. So, and hindi mo pa alam kung paano siya ginagawa. Then para din sa iyo yung business na to. And magkano nga ba yung pwede nating kitain dito sa business natin through pagbubook ng airline ticket. So, i-discuss ko din po siya dito sa video po natin. So, please help me syempre like, share, and subscribe po yung channel natin. And kung ikaw, di ba, nanonood ka po ng video ko and hindi ka pa po member ni Unified and wala pang nag-share sa'yo ng business na to, you can watch my other videos and you can contact me directly para tulungan kita mag-start ng business na to. So, with that, guys, enjoy the video. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand. Ayan guys, start na po tayo. So ito, syempre once na member ka na po ni Unified Products and Services, syempre meron ka na pong tinatawag na eCash account, which is yun po yung i-open ko na system po ngayon. So, syempre yung sa mga hindi pa po, wala pa pong idea, di ba, kung ano yung meron kay Unified or paano tayo nagla-login or hindi ka pa member ni Unified. So, ito po yung ipapakita ko pong system or gagamitin ko pong system ngayon is yung Android mobile application natin. Ayan. So, ma-open din po kasi yung account natin through website or through yung desktop application. Pero for this demo, para po sa video na to, I'm using yung Unified Android application. And so naka-sign in na po ako. So dito po kasi sa Unified, syempre meron kang own username, meron kang own password, di ba, para makapag-login ka. So ngayon nakapasok na ako sa loob ng system. So ayan po makikita nyo, naubusan ako ng eCash. Ayan, kasi marami tayong tinransact kanina. Ayan. So ngayon makikita nyo may eCash ako, may load wallet ako. So nilalagyan po natin ng fund, yung system natin, para po tayo makapag-transact. Ayan, example, kung magbubook ako ng ticket ngayon, dahil nga 360 pesos na lang yung laman ng eCash ko, pag mga 1,000, 2,000, 3,000 pesos yung price ng ticket, hindi ko siya mako-confirm o hindi ko siya mabubook kasi nga not enough yung fund ko. So kailangan enough po yung fund natin lagi para sa mga transactions natin. Pero for demo purposes, para sa video po na to, try nating i-discuss ko po sa inyo, di ba? Try nating mag-search ng flight and maglagay tayo ng markup and i-discuss ko din paano kakikita ng malaki, di ba? Using yung airline ticketing business po natin dito sa Unified. And gano'n siya kadaling mag-book using our system. So, ito, punta lang tayo dito, guys. Click ko yung upper left. Then, makikita nyo yung naka-name siya, sa akin, syempre, yung account. Then, punta lang tayo ito sa ticketing. Click ko yung ticketing. Share ko lang pala, guys, no? Isa sa mga purpose ko dati nung nag-join ako sa Unified, yung airline ticketing talaga. Kasi, syempre, ligid nga siguro sa alam ng karamihan, naging OFW po tayo dati, galing po ako ng Singapore. So, marami po akong friends, marami din akong relatives na OFW din. So, sila po yung parang naging unang-unang market ko kasi nga, sila yung mga taong laging nagta-travel, di ba? Palabas ng Pilipinas, pauwi ng Pilipinas, and within, domestically within the Philippines, di ba? Marami din akong kakilalang nagta-travel. Kaya naging patok sa akin yung airline ticketing business using our Unified business or Unified eCash account kasi nga, posible ka talagang kumita ng malaki dito. And based on my experience, sa akin naman, na-experience kong kumita ng 25,000 in one day lang. Ayan, because of airline ticketing din. Kasi may nag-book sa akin. Parang nasa 14 sila katao. International flight po yun. And round trip po yung kinuha. So, nag-mark up ako ng 1,000 pesos per way. Ay, almost nasa 28,000 pala yung kinita ko doon in just one day. So, ngayon, i-discuss ko sa inyo bakit ang laki ng pwede nyong kitain dito sa business natin. Ayan. So, ito guys, punta tayo sa my ticketing, which is ito po yung nakikita nyo ngayon. Under kasi sa ticketing natin is merong search flight, merong booking transactions, and merong markup. Ayan. So, i-discuss ko lang ng konti. Sa search flight kasi, syempre, dyan tayo nagsa-search ng flight, di ba? Pwede. Example, may nagtanong sa'yo, uy friend, pa-check na ako ng ticket from Manila to Cebu or Manila to Singapore. Ayun. So, either local, international, pwede tayong mag-check. And ito pala guys, sa mga wala pa pong idea, pwede pa tayong mag-book and mag-search, di ba? All over the world. So, ibig sabihin, kahit nasa Pilipinas ka man or nasa abroad ka man, OFW ka, or kahit saan ka mang parte ng mundo, pwede ka mag-book ng flight using our Unified eCash system. Ayan.
kasi po nakatie up po tayo with IATA, so IATA certified po tayo. Meron po tayong 406 airline partners as of now habang ginagawa ko po yung video na to. Malay nyo, di ba soon mas dumami pa yung nang dumami. So kung hindi man siguro lahat ng airlines, halos mostly ng mga airlines sa buong mundo is katie up po natin. Ayan. So ito naman, booking transactions. Dito po natin, click ko po yung booking transactions. Dito ko po makikita yung mga confirm bookings ko na dati. Ayan, merong domestic, merong international. Ayan. So mamaya babalikan ko po yan. And ngayon dito sa markup, ito yung dapat nating matandaan kasi marami akong partners. Dito po sila mostly nakakamali. Bago po kasi tayo nagbubook ng flight, ayan. So kailangan, bago tayo mag-search ng flight, is kailangan po nakaset yung markup natin. Para saan yung markup? Yun po yung income natin. Kasi dito sa Unified po, markup base po tayo lagi. So kailangan po nating magpatong, di ba, nung charge or nung markup fee, di ba? Para yun po yung income natin. So ito po sa domestic, makikita nyo, meron akong current markup fee na 500 pesos. Ngayon, dito po kasi sa domestic flights natin, pwede kang kumita maximum 500 pesos. So, maximum po yun. Pwede mo namang baguhin anytime. What if kung gusto mo, sige, okay lang ba, bawasan ko yung markup ko kasi hindi ko naman gustong mag-markup ng sobrang laki. Actually, pwede po. Example, pakita ko po sa inyo po. Ayan, example from 500, makikita nyo yung current markup fee ko po is 500 pesos. For domestic flight po yun. Per way, per passenger. Ibig sabihin, pag nag-book ako ng domestic flight, example, may friend ako nagpa-book sa akin Manila to Cebu. Ibig sabihin nun, kumita ako ng 500 pesos. Ngayon, explain ko mamaya kung paano, ano yung process, paano tayo kumikita. So, ito, yung markup fee po kasi, example, may markup ako ngayon na 500 pesos. Every time nagsasearch ako ng flight, yung sa price po doon, kasama na yung markup ko na 500. Mamaya magsa-search tayo ng flight para ma-explain ko po sa inyo mas maayos. Example, pwede kong bawasan yung markup fee ko, adjust ko lang, ayan, or update ko lang. Then, gawin kong 300, then enter ko yung transaction password ko, then, ay, mali yata yung na-type ko. Na sobrang bilis, wait lang. Type tayo ulit. Ayan, type natin. Ayun, markup has been updated. So, naging 300 na siya. So, kailangan mag-search flight ako ulit para mag-update po yung price or yung flight na sinesearch ko. So, pero syempre, balik ko po to guys sa 500. Ayan, kasi ako po usually ngayon, ayun, siguro kung may mga friends akong nanonood ng video na to, malalaman na nila yung tawag ba nito? Yung markup ko every time nag-book ako ng flight. So, balik ko lang guys sa 500 para hindi ko na siya. So, per way, per passenger po yan. So, pag may friend ako nag-book sa akin ng one way lang, example, Manila to Cebu, pwede akong kumita ng 500 pesos. Pero what if yung binook niya, round trip? Ibig sabihin, Manila, Cebu, Cebu, Manila. Ibig sabihin yung income ko po na 500, naging times 2 po siya, 1,000 pesos po yung magiging income ko doon. Sa isang tao lang yun na round trip. What if 3 tao sila? Ibig sabihin po, 3,000 pesos yung pwede kong kitain. Pag 3 tao yung nag-book sa akin ng domestic flight, na round trip po lahat. Ayan. So, ito for international naman, pwede kang mag-markup up to 1,000 pesos. Usually from 500 to 1,000 pesos. Ayan. So, ayan, currently, nakaset po yung markup ko at 1,000 pesos. Same din po per way, per passenger po yan. Ayan. So, kagandahan naman kasi pag international, usually na binubook pag international, especially pag tourist yan, kailangan mag-book siya, round trip ticket talaga. Ayan. Kasi hindi naman siya makakalipad or hindi siya, haharangan siya sa, sa may immigration. Pag one-way ticket lang yan, meron siya. So, kailangan round trip po talaga, especially pag tourist na lumilipad. Ayan, konting tips po yan sa mga wala pong, or hindi pa po nakakaalam or wala pang idea about ticketing. Ayan. So, ayan guys, ngayon dahil na-update ko na yung markup ko, alam ko kung magkano yung markup ko, pwede na tayong mag-search flight. So, mag-search flight tayo. Click yung search flight, refresh ko lang to, then click, ayan. So, andito po tayo ngayon sa may domestic flight. So, sabi niya, please be advised that your booking session will expire within 10 minutes. So, kailangan within 10 minutes, guys, is mag-expire siya. So, kailangan bilisan natin. Kasi, di ba sabi nga, yung mga flights, nagbabago yan anytime. So, hindi po siya nagsasabi na, uy, magbabago na ako. So, anytime, yung airline, pwede niyang baguhin yung rate niya. Kasi, syempre, sila naman yung may hawak nun. Kaya, minsan, di ba, pag pupunta tayo ng ticketing agency or travel and tours, di ba, ngayon nag-check kang ganitong price, maya-maya pag-check mo ulit, ay nagbago na pala sir yung price, diba? Or kinabukasan nagpa-check ka ulit, nagbago na pala yung price. Kasi po, di po natin hawak yun. Kumbaga, airline po kasi yung nagdi-dictate nung rate, nung flight, or yung presyo po ng flight. So, kailangan i-advise din natin yung client natin na
pag nagbigay tayo ng quotation or ng price ng flight nila is dapat sabihan natin na anytime pwede po siyang magbago kung hindi pa nila i-confirm na yon. At least po kumbaga, syempre na-inform natin sila and hindi sila magreklamo bakit ganun, ba't tumaas kanina lang sabi mo ganyan. So, kailangan po tayo mismo bilang business owner, syempre nagninegosyo tayo. So, kailangan informative din tayo doon sa mga clients po natin. Ayan. So, ito guys, pwede kang mag-search one way or round trip. Ayan. So, one way lang po tayo. For demo purposes lang naman. Origin, pwede ako. Type ko Manila. Ayan, lumabas na yung Manila guys. So, destination, Cebu. Example, Cebu. Type ko Cebu. Ba't ganun? Cebu, ayan. So, ngayon, departure date, click ko. Example, June 29 ngayon habang ginagawa ko yung video na to. Try natin 1 month from now. July 29, ayan. So, one way lang po ito guys for demo purposes lang. Kung makikita nyo, airline, all, then class, ayan, walang class. Sa airline guys, I suggest, click nyo lang yung all. Ayan. Para lahat po ng flight na available or lahat ng airline na available sa flight na gusto nyo, diba? Lalabas po siya lahat. At least mako-compare nyo na agad yung price. Makakasuggest tayo ng presyong mura doon sa client natin. And ngayon, makikita nyo guys, pwede tayong mag-book up to 9 passengers in one transaction dito po sa unified system natin. Kaya kung ilan yung passengers nyo, i-adjust nyo lang dito sa system natin. Makikita nyo nagtatanong siya, ilang adult, ilang child, ilang infant. Naka-automatic po siya at 1 adult. Yun po yung standard ng system natin. So, what if yung client ko, 2 adult sila? So, click ko lang yung adult. Ayan, gawin ko lang siyang 2. Ngayon, ibabalik ko lang sa isa. Isang adult lang. Ayan. So, pag child naman, guys, yung child kasi, from dito sa airline ticketing, pag nabubuk tayo ng ticket sa Unified, mako-consider siya na child pag from 2 years old to 12 years old. Ayan. From 2 to 12 years old. So, considered child po yun. So, pag ganun yung edad ng passenger, so click natin yung sa child. Example, isang adult, isang child. So, ganun po siya. Then, pag infant naman, from 0 to 2 years old. So, kapag mga months pa lang yung infant, ayan. So, kailangan from 0 to 2 years old, considered infant po siya. So, click natin yung infant. Ayan. Pag infant kasi, wala siyang sariling seat. So, kinakandong po yun ng parent or nung guardian. Ayan. So, mas mura po yung ticket nila. So, halos half the price po yung ticket nila. So, kailangan i-click natin yung infant. Ayan siya, guys. Then, kung may customer naman tayong senior citizen, ayan, pwede kong i-click yung senior citizen. Makikita nyo, guys. So, ayan. So, kasi may discount po yung senior citizen. Pero kailangan i-upload natin yung ID nila. Magsiset tayo ng ID through email. Pag senior citizen yung customer. Ayan. Ito pala yung tip, guys. Pag senior citizen yung customer, kailangan nakaseparate yung booking niya. Example, meron kang 5 passengers na i-book. 4 yung adult and merong isa senior citizen. So, kailangan i-book ko ng separate yung 4. Then, separate booking ko din yung senior citizen. Kasi pag kinlik ko to, guys, yung parang button na to na naka-on yung senior citizen, kung ilang passenger yung nilagay ko, lahat po sila naka-discount. So, di ba, mape-penalty ka po sa airline din sa company na ay 5 passenger yung nilagay mo, then inon mo yung senior citizen, lahat yung 5 naka-discount, pero isa lang pala yung totoong may discount dapat yung senior citizen. So, dapat naka-separate po yung booking ng senior citizen, syempre. Then, try natin search. Click ko na yung search, guys, then mag-check tayo ng flight. Ayun, para at least makikita nyo, di ba, kung ano yung lumalabas. Antay-antay lang po tayo. So, minsan matagal po yung yung pag-load niya. Hindi naman siya sobrang tagal, hindi naman siya maabot ng minutes talaga. Ayan. Minsan, depende din sa bilis ng internet nyo. Tapos, minsan, tumatagal siya. Depende sa flights available. So, especially pag international flight, guys, so kailangan be patient tayo. Pag international flights kasi, mas maraming flights na available yun. Kasi mas maraming airline na nag-o-offer. Kaya medyo mas matagal yung processing niya. Ito, guys, mabilis lang naman. Seconds lang naman siya. Merong 12 flights found. So, click ko OK. Ayan, guys, makikita na natin. So, may Philippine Airline, may Cebu Pacific, may Air Asia. Ayan. So, ito yung mga airline na may offer, di ba? Or kumbaga yung mga flights available from Manila to Cebu. Ngayon, makikita nyo ito sa PAL or Philippine Airline, 4,471. Then, yung time, guys, makikita nyo din, guys. Kaya ito madali yung system natin kasi lahat ng airline, pag search nyo, makikita nyo na. And pwede ka na mag-compare ng price, di ba? Pwede ka makapag-offer ng mura sa client natin. And yung time slot, di ba? Pwede ka mag-suggest ng time slot kung ano yung gusto nila. Ayan. So, ito, yung unang-una, may PAL, 10:20 AM, Manila to Cebu, 4,471. Hanap tayo. Ito sa baba, guys, may mura Cebu Pacific, 1,775 lang. 1:05 PM. So, click ko yung flight na to. Ayan.
makikita nyo guys, oh, naka-red. Pag naka-red guys, ibig sabihin nun yung base fare na, naka-promo yan. Imagine nyo yung promo niya, 488 pesos base fare. Sobrang mura po niyan guys. So meaning ibig sabihin nakapula, naka-promo. And sa may mga question pala na, Sir, pag dyan pa sa Unified, yung mga promo flight, makikita din namin. Actually, yes, ito po yung na-search natin na flight ngayon. Actually, naka-promo po siya. Imagine niyo 488 pesos base fare po yun. Yung wrong mindset kasi nung iba, sir, ba't ganun yung sa promotion ng Cebu Pacific, 488 base fare? Ba't yung price na binigay nyo sa akin, 1,775? Ito kasi guys, yung base fare kasi, hindi lang yun kasi yung sinisingil ng airline. Aside pa doon, meron pang taxes and fees na tinatawag. So pag nagpa-promo sila ng example, piso fare, hindi naman talaga piso yung babayaran kasi hindi pa kasama yung taxes and fees doon. Or nagpa-promo sila ng 499 base fare. So hindi pa po kasama yung taxes and fees doon. Hindi po talaga na 499 yung babayaran natin. Katulad po ito yung chine-check natin na flight ngayon. Makikita nyo, naka-red siya. Ibig sabihin naka-promo po to. Yung system natin, hindi po siya nagsasabi, oy, ito yung search mo kasi ito yung naka-promo. Katulad din po sa website ng mga airline, ikaw din yung magsa-search specific sa mga date, then maghahanap ka doon ng may mga promo fare na mura. Katulad po ito, nakachamba tayo, di ba nag-search tayo July 29, Manila to Cebu. Makikita nyo guys, naka-red, 488 base fare, so mura po yan, naka-promo po yan. Ngayon makikita nyo, carrier Cebu Pacific, flight number 533, origin is Manila, then destination Cebu. Ayun, departure, July 29, 1:05 p.m. Then arrival, 2:45 p.m. So, nakalagay na din halos. And imagine niyo premium economy yung flight class. And makikita nyo guys yung payment details. 488 peso yung base fare. Ayan, nakalagay yung markup natin, which is 500 pesos. Ngayon, may taxes and fees tayo na 787.56. And yung total amount is 1775.56. Ngayon guys, yung 1,775.56, yun yung amount na sisingilin ko kay client. Ngayon, paano ka kikita? Kasi kasama dito yung markup natin na 500. Pag binook ko to, sabihin ng friend ko, sige Sir Paul, okay na sa akin yan. Book mo na yan, ito yung details ko, babayaran na kita. Ngayon, pag binook ko to guys, yung lalabas dun sa ticket talaga is 1,775.56. Pero yung mababawas lang sa eCash or sa fund natin is yung less 500 peso or 1,275.56 pesos lang yung mababawas sa fund natin. So, ibig sabihin, dahil binayaran nga tayo ng 1,756 or 1,775 pala, pero yung nabawas lang dun sa pondo ko is 1,275. Ibig sabihin, nakuha ko na agad yung income ko na 500 pesos kasi nga one way to. Pag two way naman to, yung binook ko, ibig sabihin 1,000 naman yung income ko kasi per way, per passenger po yung income natin. So, try natin guys select flight ko to. Ayan, so select flight, magpa-process siya. Then ito na yung page na i-enter ko na yung details ni customer. So very, lang guys, madali lang siya. Fill upan ko lang lahat. Kung nagbubook ko online, madali lang sa'yo to. So ito, Mr. Example, Gawan ko lang guys Mr. Paul, ay wait lang. Then make sure guys, laging tama yung details. Ako yung ginagawa ko, hinihingi ko talaga yung ID ni customer or preferred passport para ako yung nagdo-double check nung spelling tsaka nung details. Kasi minsan, pag tina-type lang nila, di pa tatanungin mo yung client mo, oy, ano yung full name mo, ano yung birthday mo. Malay mo pala, pag type niya pala yung pangalan niya, wrong spelling pala, or di ba nag-auto-correct yung pag-type niya and mali yung naibigay. So, mahihirapan ka, di ba? Mahihirapan ka kasi ikaw yung mag-aayos for rebooking or for change name or ganun. So, make sure natin, tama lagi yung details na ini-enter natin. Double check nyo sa ID niya talaga para maiwasan yung pagkakamali. Ayan, so meal. Ayun guys, so pwede ka mag-add ng baggage. Ayun, so dito kasi mostly pag budget carrier like Cebu Pacific, wala po siyang kasamang check-in baggage. Hand carry baggage lang po yun of 7 kg. So ito pwede kong, tatanungin ko yung client ko syempre, friend, gusto mo bang mag-add ng baggage? Ayun, 20 kg is 380.80. So, pag example, sige, mag-add ako ng baggage na 20 kg. So, yung 380.80 pesos, idadagdag ko dun siya syempre sa total amount. So, kanina 1,775. So, ipa-plus ko yung 380. So, kasama din siya guys sa ticket na pag-book natin or dun sa resibo. Ayun lang guys, mobile number, email address, yun lang i-fill up natin. Delivery details, yung address ni customer, zip code. So, pag-click ng submit, syempre, try natin guys try natin mag-click ng submit. Ito sa birthday, gawa-gawa lang ako ng birthday.
Ayan, 1979. Kunwari, June 21. Ayan. So, mobile number, gawan ko lang guys ha. 012-0920-553-6592. Ayan yung number ko. Then, email address ko. Then, street. Example na lang. Fairview. Example lang to guys ha. City, Quezon City. Then, zip code. Ano bang zip code? 3,000 ba? Hindi ko alam. Hindi ako sure. Then, submit natin. Ayun guys, so makikita nyo. Ayan. So, pag sa click ko nag-submit, parang bin-breakdown niya sa akin yung booking information. Ayan, carrier, flight details, ayan, Manila, Cebu, July 29, 1:05 PM yung departure. Yung passenger details ko, pinakita niya din sa akin yung breakdown. So, madodouble check ko talaga siya, 'di ba? Bago ko talaga i-confirm yung transaction. So, kailangan double check ko yung spelling, yung birthday, tama ba? Ayun, nakalagay niya yung onward baggage natin, which is 20 kilograms, yung mobile number niya. Then, yung sa payment details, nakalagay na din yung breakdown. 488 for base fare, baggage fee 380.80, taxes and fees 787.56, markup fee 500. Ito pala guys, huwag kayong matakot kasi yung markup fee naman, pag binook na natin to dun sa electronic ticket or electronic receipt natin, di naman siya makikita yung markup fee natin. Yan. Then yung total amount na sisingilin ko kay client is 2,156.36. Dahil nga nag-add na po doon yung sa baggage fee natin. Ayan. So, basahin nyo lang po yung terms and conditions. Ayan, syempre, importante po yan. Then, click natin yung I have read and accept the terms and condition and fee rules. Then, makikita nyo guys, hinahanapan tayo ng transaction password sa ilalim. So, tandaan nyo, every transaction na ginagawa natin dito sa Unified System, before hinahanapan po tayo or kailangan mag-input tayo ng transaction password natin. So, ganun po siya. So, every time, bago ka mag-input ng transaction password, we must make sure, syempre, na dapat na double check natin lahat ng details. Kasi once na in-enter na natin yung transaction password, and kinlik ko na tong book now, automatic po magpa-process na po yan. So, any changes, kung mali man yung mga na-type ko doon, so, kasalanan ko na po yun kung hindi ko na double check. So, ganun siya, guys. So, ganun lang naman yung mga responsibility din natin yun, di ba, bilang nagtatransact. Dito naman yung system natin, hindi naman siya nagkakamali. So, usually naman, most of the time is human error or typo error. Di ba, mali yung pag-type or mali yung pag-double check natin or dun sa pag-process natin. Ganun po siya. So, syempre, hindi natin ibubook to now kasi for demo purposes lang to. So, try kong dismiss. Ayan. So, ito is for domestic flights. How about for international? Check natin yung international, guys, ha. Ito naman for international, makikita nyo, yung tanging kaibahan niya is kailangan magsaselect tayo nung country, nung city, din nung airport. So, example, select akong country, Philippines. Ayan. So, magsasuggest sa Philippines. Then, syempre sa Philippines, ang daming city, di ba? So, example, Manila. Ayan, lalabas siya Metro Manila City. Then, minsan kasi may mga lugar, isa-isang city, hindi lang isang airport. So, dito, type ko lang yung airport. Ayan, lalabas na yung suggested. Ayan, Ninoy Aquino International Airport. Dito nagkakamali or naguluhan minsan yung yung mga ibang dealer. Sir, ito kasi example, especially international, example, Thailand. Example, country is Thailand, do. City. Sir, anong city? Kasi maraming city sa Thailand. So, dapat, ito, pag type ko ng city, lumabas yung napakaraming city. Kasi parang Pilipinas din yan, eh. Di ba sa Pilipinas, ang daming city, di ba? Metro Manila, Cebu City, Iloilo City, Davao City, 'di ba? Luzon, Visayas, Mindanao, ang daming city, ang daming airport. So type niyo lang yung city, guys. Syempre tatanungin natin si client saang destination or saang airport niya gustong pumunta, 'di ba? Or example, Bangkok City. Ngayon, ano yung mga airport doon? Kung hindi mo naman alam yung mga airport doon, syempre tanungin natin si client or pwede ka din mag-search sa Google, guys. Ako usually most of the time si Google yung kaibigan ko dito. Or type ko lang yung airport. Ayun, pag-type ko ng airport, dalawa yung lumabas na airport sa may Bangkok City sa Thailand. So, example, try natin itong Don Mueang Bato International Airport. Ayan. Then, search din ako ng departure date. Ganun lang din. Example, June 30. Airline, any airline yung labas, ilagay nyo din yung sa class all. Mamili ka ng ilang adult, ilang child, ilang infant yung passenger. Ayan. Then, basahin nyo din to, guys, oh. Important reminder, dear business partner, please note that as per standard IATA protocol, yung IATA guys is International Aviation Transportation Association. So sila yung parang governing body sa transportation ng airline. So ayan. So may refer, ito sabi niya,
non-citizen passengers are required to present required travel documents to support their one-way journey. So, kailangan guys, tayo bilang nagbubook ng ticket. So, kailangan ina-advise din natin yung client natin na, ma'am, dahil magbubook ng international, dapat make sure mo kung syempre kompleto yung mga requirements mo, may passport ka, if ever, kung ano man yung mga kailangan, employment certificate na fit to travel ka talaga abroad. So, responsibility po yun guys ng client natin. Pero syempre yung role natin bilang tagapag-book ng ticket nila, i-remind natin sila, di ba? So, ayun. So, basahin lang natin to guys. So, lahat ng details andito din naman. So, try kong mag-search flight. Ayan. So, makikita nyo guys, yung mga required travel documents. Ando din naman, So, kailangan nyo lang basahin yon. Then, ayan, for inquiries and concerns, sabi niya, please feel free to contact our customer service support. Ayan. So, may mga landline number, then may mga mobile number ding available. So, ito, antay-antay lang natin habang naglo-loading siya kasi nagsasearch po siya sa mga flights dun sa origin and destination na nilagay natin and dun sa specific date na nilagay po natin sa system. Ayan. So, kailangan nyo lang antayin to guys. Ayan. Ayan. So, kaya dito, actually sa ticketing, malaki talaga yung possible mong kitain. Kasi imaginein mo na lang, what if makabook ka ng isang tao lang for international flight na round trip? Di ba sabi ko nga kanina, pwede ka mag-income ng 1,000 pesos per way per passenger. Pag one way yun, 1,000 pesos. Pagbalikan yung binook niya sa atin, automatic 2,000 pesos agad yun. So, isang tao lang yung binook mo sa isang araw, meron ka agad 2,000 pesos in not less than siguro 10 minutes, 5 to 10 minutes of booking. Not bad na, di ba guys? Imaginein mo yun. So, what if everyday may international flight ka or kahit may airline ticketing booking ka? Di ba may 500 or 1,000? Ay, ito guys, nakikita nyo, 0 flight found. Kasi siguro, syempre may COVID pa. Baka not available pa talaga yung flight doon papunta sa Thailand. Ayan. So, saan ba pwede? Try nating mag-search ibang lugar guys Wait lang. Back ko muna to. Ay, wait lang. Napindot ko yung my account. So, basta yun siya guys. Ganun na siya kasimple. Siguro, hindi ko lang kasi alam kung ano yung mga countries na may kasi ngayon 'di ba may pandemic pa, siguro yung, may mga countries kasi na not available pa sila for international flight na wala pang pwedeng pumasok doon sa country nila. So, try nyo na lang next time guys sa system nyo. Pwede kayo mag-search doon. At least nakita natin ngayon for Thailand, bawal pa pala mag-travel doon by July kasi 0 available flight pa na available. So, walang lumabas na flight. So, ibig sabihin, wala pang travel papunta doon. Ayan. Alam ko, Singapore wala din, Malaysia wala din. Hindi ko lang sure sa sa other countries sa international. Ayan. So, di na tayo magsa-search kasi baka mamaya masasayang yung oras natin. Pag may system kayo na unified, kayo naman, anytime, pwede kayo mag-search dyan. Magpakasawa tayo sa pag-search ng flight. Pwede naman yun. Basta wag nyo lang i-confirm yung booking. Ayan, basta galaw-galawin nyo lang to guys. Ngayon, papakita ko sa inyo sample ng mga transactions ko. Kasi dito, laging tanong ng ibang client ko sa akin, Sir, pag nag-book pa tayo ng ticket, may resibo ba yan? May ano yung ibibigay natin kay customer? So, papakita ko sa inyo. Punta ako dito guys sa ticketing, then sa booking transactions. Makikita nyo, meron akong mga domestic flight. Ito yung mga nabook ko dati. Then, click ko yung international. Ito naman yung sa mga international flights na previously, mga nabook ko na, mga confirm na. So, yung green, yun yung confirm. Ayan, meron dito parang red ba to? Ano ba itong color na to? Red ba to? Hindi ko alam. Parang pink na parang red. Ayan. So, canceled po yan. So, binuko po yan ulit. Ayan. So, try ito. Ito, click ko yung domestic. Ito yung latest Manila Iloilo. 2019 pa pala to. Sa isang account ko to. So, ito siya guys. Makikita nyo yung flight details. Ito may income ako of 500 pesos dito. Total amount na siningil ko ka client, 1897.64. Ayan. Click ko lang yung get ticket. Then, the link will be open to your browser. So, click ko OK. Ayan. So, magda-download lang po automatic yung receipt. I-open lang niya po automatic yung receipt. And yung mga receipt natin guys, yung electronic receipt and electronic ticket natin dito sa Unified is automatic po naka-PDF file po siya. So, make sure nyo lang po meron kayong PDF, ano bang tawag doon? PDF, yung application na pwedeng mag-open ng PDF file dyan sa device natin or sa cellphone natin. So, ito, nag-download siya. Click ko lang OK. Starting download. Ayun, lumabas siya kanina. Starting download. Ayan, saan na ba siya? Ito siya guys sa download ko. Saan na ba yan? Ito, click ko to. Then, ayan, Drive PDF Viewer. Then, ito na siya guys. So, ito na yung ticket ko.
ito na yung ibibigay ko kay client ko. So makikita nyo, ayan, Unified Products and Services, e-ticket domestic flight. Ayan yung airline PNR number guys. So makikita nyo sa upper left. Ayan, airline PNR ECHBVP. Ayan, ibig sabihin nun, yung airline PNR number, kumbaga yun yung reference number nung confirm booking ticket niya. Ayan. Or meaning nung PNR is passenger name record. Makikita niya, ito yung flight details. Ayan, Manila to Iloilo, July 4, 2019. Cebu Pacific yung carrier. Then, passenger details. Ayan, si Sir Stephen Del Castillo pala. Ayan, colleague ko yan dati, kasamahan ko sa work. Nagpabook sa akin ng flight. Then, ayun, makikita nyo guys, so, base fare, taxes and fees. Naka-promo din pala yung flight na binook niya sa akin kasi 499 base fare lang siya. So, base fare, 499. Taxes and fees, 1398.64. Then, yung total amount is 1,897. So, ito po yung siningil ko sa kanya na amount. So, hindi niya po makikita yung markup fee or magkano yung income ko sa kanya. So, ganun guys. So, usually ginagawa ko, pwede mo itong isend sa email, screenshot mo, send mo sa Messenger, sa WhatsApp, or kung gusto mo, kung may printer ka naman, pwede mo namang i-print. Pero ako usually guys, hindi na ako nagpiprint tong ticket kasi pagdating nila sa airport naman, kahit hindi nila i-print yung ticket, okay lang din naman, pakita lang nila yung passport and yung airline PNR number nila na may confirm booking sila. So, may record naman sila doon sa airport or doon sa airline pala mismo. So, mariretrieve naman yung booking nila. Kahit ito lang yung ipakita nila yung parang electronic or digitized ticket na lang. So, ganun guys. Pero syempre, kung gusto mo naman talaga na i-print, so, discard mo naman yun. Kung may printer ka naman, pwede mo namang i-print to. So, depende na po sa atin yun guys. Ngayon, balik ako dun sa system natin sa Unified. So, international flight, ganun din. Kung gusto kong tingnan or ibigay, di ba? So, dito ko din makukuha yung mga nabook ko na ticket. After nating mag-book, so dito po siya pupunta guys sa booking transactions natin syempre. Ayan. So, ano pa ba yung mga dapat yung malaman dito sa ticketing? So, mostly ganun guys. Yung income is through markup. Basta make sure natin, pag start mo sa Unified, huwag kang sobrang excited. Ayan. Kasi may mga partners ako dati, di ba? Sobrang excited nila. Nagugulat na lang ako, sir, nakapag-book na ako ng flight. Ay, nagulat na ako. Paano ka nag-book? Ayan, sir, basta nag-book na ako. So, sabi ko, magkano yung markup mo? Hindi niya pala nalagyan ng markup. Ayan, so zero markup pala siya. So, sabi ko sa kanya, wala kang income dyan. Kasi hindi ka naglagay ng markup. So, yun po yung dapat i-make sure natin. Dapat alam natin yung markup natin bago tayo nag-search flight, syempre, para alam mo yung income mo. And dapat, pag nag-enter tayo ng details, especially yung name, yung birthday, and basta lahat ng details dito sa system natin, make sure na na-double check. So, as much as possible, hingin yung ID ni customer para kayo mismo yung nag-verify or mag-double check ng spelling, ng details, ayan. So, kesa na isend lang nila na tina-type lang sa cellphone or through message, so mas delikado po yun. Kasi, what if nagkamali sa pag-type? So, with that guys, that ends our video. Sana marami kayong natutunan po dito sa video po natin on how to book, syempre, dito sa airline ticketing business natin and magkano yung pwede mong kitain. So, kung may mga question kayo, kung meron ako siguro mga nakalimutang i-discuss dito sa video po natin, huwag po kayong mahiyang mag-message or mag-comment dito sa comment section natin. So, pag free naman ako, kumbaga nasasagot ko naman yung mga questions ng mga viewers, di ba, na nanonood dito sa channel natin. And kung ikaw, hindi ka pa member ni Unified and gusto mong syempre mag-franchise din or magkaroon ng ganitong business, you can message me directly para ma-guide kita and ma-assist, di ba? Para makapag-start ka din ng ganitong business. So, ilalagay ko po yung mga numbers ko dito sa video na to or sa may comment section din natin. And kung hindi ka pa nakapanood ng mga video presentation ni Unified, so meron din ako mga video presentation available na pwede mong panoorin. So with that guys, panoorin nyo din yung mga other videos ko. Syempre, like, share, and subscribe dito sa channel natin. And see you soon on my next videos. God bless pa sa ating lahat. Bye-bye!